Ay grabe mga kumartes, nagutom ako. Siyempre panggabi tayo, magtitipid tayo, hindi muna tayo kakain ng kanin. Ay ewan ko ba, ba't iba yung gutom ko sa umaga? Kaya ayan, ang ginawa ko, nagbaon na lang ako ng tinapay dito sa ating malaking bag. Oti nga pala kami mga kumartes, kaya ang awas natin 8:30. Kaya asahan nyo na anong oras na naman tayo makakauwi dahil sa traffic na naman. Baka abutan ko pa yung anak ko sa bahay. Half day lang kasi yon at ang awas nga nun ay 11:40. Pero dapat kailangan talaga tayo yung mauna dahil nga kakain pa yun ng tanghalian, wala pa akong luto. Sobrang pagod ko mga kumarites. Ang sakit ng paa ko, ang sakit ng likod ko, ang sakit ng balikat ko. Tapos kahapon 3 hours lang yung tulog ko, kaya ayun, nung break time natulog talaga ako. At in fairness naman, ang layo na nang narating ng panaginip ko. So ayun mga kumarites, pagkatapos kong kumain nitong tinapay, matutulog tayo dahil asahan nyo na talaga ang traffic. Ang kagandahan nga lang talaga dahil hindi na nga tayo nagko-commute at meron na tayong shuttle, anytime pwede tayong matulog. Pero syempre dapat gigising ka at baka naman makalagpas. Kahapon nga, ang yamot ko talaga dahil wala kaming OT, alas 7 kami umawas. Ay aba, alas 9 na ako nakauwi, 2 hours ako sa traffic. Alam mo yung pagod na yung katawang lupa mo, tapos traffic pa. Talaga namang bugnot na bugnot ako kahapon. Wala akong mapagbalingan ng yamot ko dahil yung asawa ko nasa trabaho. Char lang. Sobrang antok na talaga ako mga kumarites. Relate na relate dito yung mga nagkakampani katulad ko. Pero in fairness naman, ngayong araw hindi masyadong traffic dahil 8:30 tayo umawas, mag-aalas 10 na nga ito ng umaga. Dapat talaga 9:30 tayo makakarating, pero dahil hindi naman masyadong traffic, okay lang, alas 10 maaga pa din naman. Ikumpara mo naman sa 2 hours talaga, Diyos ko. At yun nga, pagkababa ko, maigi na lang, hindi masyadong santing ang init. At ayan, meron pa nga akong kasabay paglalakad. Ay nako, ang sakit na ng paa ako mga kumarites, kaya gusto ko talaga laging may sundo. Yun nga lang, wala tayong sundo ngayon. Sa gabi lang ako naihahatid ng aking asawa dahil nga pagka nga siya inadating nasa bahay pa naman ako. Pero pagka ganito nga, kahit walang OT, hindi ko na siya naaabutan dahil alas 7 ang pasok nila. Ang sasakit ng paa ko mga kumartes, alam nyo yung parang kinakagat ng baga. Kaya alam nyo na, ito yung sisingil sa atin pag edad-edad pa natin, for sure yan. Pero buti na nga lang, hindi na nga ako nakakapagbasa ng paa kapag ka nadating sa bahay. Dahil dati kasi, nung wala pa tayong automatic na washing, nakumatik yan, basa talaga yung paa natin dahil sa pag-anlaw. Ang style kasi mga kumarites ng aking paa pag nadating sa bahay, lalo na pag nasosobrahan ng tayo, naku, panas na panas. Kaya ang ginagawa ko, tinataas ko na nga lang yung paa ko sa pader. Pero asahan mo naman pag rest day, hindi naman siya panas. Nasosobrahan na nga siguro ng kinatatayo. Kaya ayan, alam nyo na, ang buhay company operator. At ayan, pagkadating ko dito sa bahay, hindi pa tayo magpapahinga. Walang ganon, charot. Syempre yung aking anak, dito na ngayon naawas sa tanghali, kaya kailangan nating ipagluto ng kanyang pagkain. Madali naman na yon kasi kahapon, tinanong ko na siya kung ano yung gusto niyang ulam. Yung asawa ko naman ay may sinaing na, kaya ulam na lang yung lulutuin ko. At ayan, si Mudra nga kadadating lang galing bayan. Nagpabili nga ako nitong paso kasi sabi ng aking anak, kailangan daw nilang magdala ng halaman sa school. Kaya sabi ko kay Mudra, ipaglagay ako ng halaman doon sa paso. Hindi ko na nga kasi magagawa mga kumarites kasi bukas na siya dadalhin. At pagkabihis ko nga ayan, maghuhugas tayo ng plato dahil ayan yung kinainan nila kaninang umaga. Alam niyo yung gustong gusto ko na magpahinga pero nako, wala tayong karapatan. Charot. May karapatan naman tayo pero kailangan ko munang tapusin yung mga dapat kong gawin. Siyempre, nanay tayo, kahit pagod tayo sa trabaho, dito sa bahay may mga gawain pa rin tayo na trabaho din. At pagkatapos ko nga maghugas ng mga pinagkainan nila, ayan, kumuha na nga ako dito sa rep ng iluluto nating ulam. Kahapon ko pa nga yan nilagay sa chiller para hindi na nga ganong katigas. Ayan nga pala yung tapa at kumuha na nga rin ako ng 2 itlog. Bali, tapsilog yung gagawin natin. Ayan, maliit lang yung paso na pinabili ko dahil ayaw ng aking anak na medyo malaki yung halaman na dadalhin. At ang una ko munang niluto ay itong ang itlog. 2 na yung niluto ko kasi sasabayan ko na rin siya ng pagkain mamaya. Syempre mga kumarites, wala pa din akong almusal. Kita nyo kung nag-almusal ako, di ba hindi? Diretso sa kusina na ako, walang almusal. Pagkatapos yung kanin isasangag natin para medyo masarap-sarap naman. Ayan, dito ko na lang din niluto sa pinaglutuan ng tapa kaya medyo maitim. Pero hindi naman lumanit sa kanin kaya okay lang yan. Para yung lasa ng tapa naandyan pa rin. At ayan, tapos ko nang lutuin itong ulam ng aking anak ngayon tanghali. Binabadan ko muna yung kawali dahil mamaya magluluto ulit tayo. Pero bago yan, pwedeng magpahinga muna. Hihiga lang ako saglit. Hulaan nyo mga kumarites kung ano tong isusunod nating iluluto. Syempre, hindi yan ice cream. Akala nyo lang. Charot. Kahapon nga pala, pinagayat ko na nga to sa aking asawa. Sabi ko babada niya na ng asin. Tapos ayun nga, ako na yung magluluto ngayon para kinabukasan. Meron na rin siyang pang sa binalot. Ulam na namin 2 yan mamayang hapon at saka pang sa binalot niya kinabukasan. Si Kurt naman ay hindi nakain yan kaya tapa na lang yung kanya. At yan nga, habang nagluluto nga ako, inaantay ko na yung aking anak dahil 11:40 na, medyo lagpas
na nga siya, mag-aalas 12 na nga ata. Wala pa tayong karapatang matulog. Inaantay ko pa yun bago ako matulog. Nakasura lang yung batang yun kasi natambay pa sa may school, hindi na uwi agad. Alam nyo naman ang panahon ngayon, ang daming nawawalang bata. Ang dami ko nga nakikita sa Facebook ng mga nawawalang bata. Kaya yung mga anak natin, ingatan natin. Kaya pag wala pa dito yung aking anak sa bahay, nako, yung ama nun mayat maya na rin tatawag yun sa akin. At yan, mga 12:15 na ata to, tsaka palang dumating. Traffic daw kasi, tapos dumaan pa nga siya dito sa school ng Margarita. Kaya ayan, ngayon lang dumating. Sabi ko nga magbihis na, tapos yung gamit naman niya, tiningnan ko kung may mga assignment. Inayos ko na nga muna itong kanyang bag at akala mo lagi ay basurahan. Ang tamad magtapon ng kanyang basura sa basurahan, kainaman. At mamayang hapon nga, bibigyan ko na siya ng baon bago nga ako umalis, tsaka ipagpapalaman ko na rin ng tinapay. At ang sabi ko nga sa kanya, kung nagugutom na siya, kumain lang siya kasi nasa lamesa naman yung pagkain. So yun lang, hanggang dito na lang muna. Bye!